Tulad nga po na sinabi ni Laika kanina, dun sa, dun sa kanyang declaration. Ang bawat isa po, whether you know it or not, alam mo man o hindi, whether you believe it or not, naniniwala ka man o hindi, we are engaged in a spiritual battle. Sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin, mukha man itong natural, pero lahat po ito ay may kinalaman sa spiritual. Most especially tayo po na mga Kristiyano, tayo na mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung wala sa iyong Panginoong Jesus, hindi mo siya tinanggap, wala sa iyong banal na spirito, malamang yung kalaban, yung demonyo, ay kakampi mo kasi. Walang pakialam ang demonyo sa mga walang Diyos. Matik na yun eh, default na. Alam niyo po ba yun? Hindi ka ba nagtaka nung ikaw yung naging Kristiyano, medyo bumigat-bigat yung mga laban natin sa buhay? Kung minsan masabi ba, kung kailan naman naging Christian ako? Mukha lang bumigat. Kaya nga kailangan nating maintindihan ng lubusan kung ano yung tinanggap natin, kung sino yung kasama natin, kung anong kapangyarihan ang meron sa atin. Tama? Hallelujah. So yung istorya po na sinabi kanina, ito po yung istorya ni Elisha. Mantakin mo ba naman, kita mo to yung kalaban nila, yung hari ng Aram, every time na nagpaplano ng ambush sa mga Israelite, tingnan nyo ito mabuti sabi nung hari, dito tayo dumaan, dito natin sila lusubin. Sabi naman ng Panginoon Diyos kay Elisha, sasabihin ni Lord kay Elisha yung plano, sasabihin naman ni Elisha sa hari ng Israel, huwag kayo dumaan dyan kasi merong ambush dyan. Ilang beses po nangyayari yun. Kaya naman, itong hari ng Aram, sabi sa kanyang mga tauhan, sino ba sa atin ang espiya? At nagsasabi ng plano natin sa kalaban. Alam mo, sabi ng mga tauhan niya, wala pong espiya sa atin, pero meron silang man of God. Na yung man of God na yon, sinasabi po doon sa hari, lahat ng plano natin. Kaya naman, ang ginawa ng hari ng Aram, nag-set siya ng ambush, hindi na para sa Israelite, para na lang kay Elisha. So, tinrap itong si Elisha sa isang city kung saan siya naandun, ng daling araw. At nang umagang-umaga, pagkagising ng kanyang servant, talaga naman pagkakita niya, sangkatutak ng mga sundalo na kapaligid sa kanila. Kaya naman sobrang natakot. So, ito na. Sabi ni Elisha, verse 16 ng 2 Kings, don't be afraid. Mga kapatid ko, kung ano man ang laban sa buhay na hinaharap mo ngayon, huwag mo siyang tingnan base lang sa nakikita mong pisikal. Kasi pag sa physical ka nakatingin, matatakot ka sa dami, matatakot ka sa laki, matatakot ka sa kagano ka imposible. Pero sabi ng Panginoong Diyos, don't be afraid. Why? Because those who are with us are more than those who are with them. Kahit gaano karami yung problemang hinaharap mo, kahit gaano karami yung atake na ginagawa sa'yo, those that are with us are more than those are with them. And Elisha prayed, Lord, open his eyes so that he may see. Church, lahat po tayo rito nakakakita. Tama po ba? Pero hindi po tayo lahat nakakakita sa spiritual. We don't need third eye to see spiritual things. We just need to ask God, to pray to God, to open our eyes that we may see what's happening in the spiritual realm. Church! Yung atake ng kalaban sa atin mukhang intimidating kasi nakikita at nararamdaman mo. But if you will open your spiritual eyes, you will see na kahit gaano kalaki yung atake sa'yo. You will see na mas marami yung sa atin. Sabi niya, then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around siya. Church, if you are with God, yung mga angels niya, walang ibang ginawa yan. Sino bang kalaban natin? Mga demonyo, tama po ba? Evil spirits.
They're all fallen angels. Marami ba yan sila? Marami ba? Onte? Marami. Why? 1/3 na bilang ng anghel yan. Tama. Ang tanong, sino mas marami? 1/3 o 2/3 na natira? So bakit ka matatakot sa 1/3 na marami? Dahil mas marami yung natira, nakakampi natin. Hallelujah. So this morning, isa lang po ang prayer ko kay Lord, that our eyes be opened and see the battle. That's really happening. Father God in heaven, Lord, we honor your name. We honor your holy presence in the midst of us. God, we thank you for your great love and faithfulness to each and every one. Thank you, Lord, sa pagsama niyo po sa amin. Thank you, God, dahil sa lahat po ng battle, mga hinaharap namin mga problema, bagamat ito'y mabigat, bagamat ito'y mukhang imposible, pero kayo naman, Panginoon, ay kasama namin. At wala pong mahirap at imposibleng bagay sa'yo. Marami pong salamat. I pray to each and every one na kasama ko rito, Panginoon. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming mga puso, aming mga isipan sa pagpasok ng iyong salita. I pray, O Lord, that our spiritual eyes be open and see, O God, that you are with us, and many are those are with us than those that are with them. We are victorious because of you, O Lord. Marami pong salamat, God. This we ask in Jesus' name. Amen. It's very important for us Christians to know and to see the battle that's happening sa atin. Why? Because if you do not know that you are engaged in a battle, ginugulpi ka na ng kalaban, ikaw akala mo normal pa lang. Tinatanggap mo lahat, hindi, natural lang yan kasi tao ako. Natural lang yan kasi ganito nangyari. Natural yan kasi ganito. Until one day, hindi mo na kaya. Until one day, gusto mo nang sumuko. Until one day, gusto mo nang mag-give up. But if in the first place, na-notice mo yung laban na nangyayari sa'yo, you will know that you are victorious in Christ. Even before the battle started, you are already victorious. Sabi sa Ephesians 6:10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, magpakatibay kayo. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Yung mga pakana ng dyablo sa buhay natin, nilalabanan po yan. Upang hindi tayo malamangan ni Satanas, 2 Corinthians, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. It's about time. Hindi, Pastor, kasi wala akong gift of the Spirit. Katulad nila, sila pumatong ng kamay, gumagaling. Ako, pinatungan ko ng kamay, namatay. Hindi, wala po akong spiritual gift tulad nila. Sila nakakadiscern na spirit eh. Ako, hindi nakakadiscern na spirit. Bakit kasi tingin ng tingin sa iba? Why don't you look within yourselves? And ask God, ano yung kaloob na para sa'yo? Sabi ni Jesus Christ, meron bang matinong ama na kapag humingi ng itlog, sa kanya ay bibigyan niya ng alakdan? Pag humingi ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Paano pang ating Ama sa langit na kung sino man daw ang humingi ng banal na spirito, ay pagkakalooban niya? Sabi ni Pablo, we should eagerly ask spiritual gifts. Hinihingi po yan. Gusto ng Diyos, humihingi tayo nun. Because only those person na talagang naniniwala na may banal na spirito siya, ang hihingi ng kaloob na galing sa Kanya. Yun ba? Kaya hindi ka humihingi because in the first place, you're not honoring the Holy Spirit inside you. Super maikli lang po itong pag-aaralan natin. Kaya please, in Jesus' name, makinig po ang bawat isa. Kung ano man ang gumagulo sa'yo ngayon, ipagpaliba mo ng 30 minutos. Pwede ba yon? I rebuke the enemy na laging gumugulo. Wala kang lugar sa place na ito. Number 1,
The preliminary attack of the enemy. Ano yung preliminary? Ito yung mga mga strategy ng mga, kumbaga sa boxing, mga round 1, mga basahan pa lang ng moves, tama? Yung mga anuhan pa lang. Alam nyo kung ano yung unang-unang atake na ginagawa ng demonyo sa bawat isa? Is to make you question your status in God. Wala pa siyang gagawin sa'yo. Questionin pa lang niya kung ano yung tayo mo sa Diyos. Like si Eva, tama? Totoo ba? Na sinabi ng Diyos na pag kinain mo to, mamamatay ka. Hindi totoo yan. Ayaw lang ng Diyos na maging parang Diyos kayo. Maging katulad kayo ng Diyos. That's questioning their status. Naglalagay ng doubt at confusion sa isip ng isang Kristiyano. Kita mo kung paano inatake si Jesus sa Matthew 4. Sa verse 3, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God." Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ako nga ba? Tell these stones to become bread. Hindi nga, parang sinasabi kung talagang makapangyarihan ka, kung anak ka nga ng Diyos, gawin mo ng ano to. Siguro kung may hinahina si Jesus, nagyabang ng onte katulad natin, ay anak ako ng Diyos, tinapay lang ba? Ito, gardenia. Jesus can easily do that. Pero sabi nga, hindi niya kailangan patunayan yung sarili niya doon. Why? Because he knew fully well who he was. Kung sino siya noong mga panahon na yon, walang kahit pwede magsabi sa kanya na hindi. Verse 6, ganun din. If you are the Son of God, he said, throw yourself down. 2 beses sinubukan ng demonyo yun na gawin kay Jesus Christ. Mga kapatid, sa'yo din. Kristiyano ka ba? Bihira ka nga magsimba. Kristiyano ka ba? Sama ng ugali mo. Paano ka naging Christian ang bisyo-bisyo mo? Totoo. Grabe yung mga kasalanan mo Tapos magsisimba ka. Huwag ka na magsimba. Doon ka na lang magsimba sa tig-isang oras lang. Doon, pag nagpakita ka, walang papansin sa'yo doon. Punta ka gitna. Alis ka. Walang papansin sa'yo doon. Huwag ka na doon pumunta sa mga tigda 2 oras. Pag makapal naman ang mukha mo. Pang mga banal lang yun, Brad. He's making you question. He's putting doubt sa'yo. Confusion. Totoo ba na anak ka ng Diyos? Totoo ba na mahal ka ng God? Bakit hinayaan ng Diyos mangyari sa'yo yan? Bakit niya hinayaan na saktan ka ng mga kapwa mo pa Kristiyano? Bakit pagpunta mo sa church, hindi ka nila pinapansin? Totoo ba yung Diyos na tinanggap mo? Hindi yata totoo yan Kasi kung totoo yan, bakit ka niloloko ng mga Christian din? Tingnan nyo to kung paano umatake yung demonyo. Wala pang ginagawa. Preliminary pa lang. Kaya nga, do not believe the suggestions of the enemy. Church, do not believe the suggestion, yung sinasabi niya kung sino ka. Hey! Know fully well kung sino ka kay Lord. Huwag mong hayaan yung ibang tao, yung mga negatibong mga naririnig mo sa isip mo, magdikta kung sino ka. Don't believe his suggestion that you have to fight back. Kapag sinaktan ka, sasaktan mo din. Huwag mong, hindi, alam mo yun, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Don't believe that suggestion. Ganyan tayo tama po ba? Kapag sinaktan, gusto mo, sasaktan mo din. Ipupush ka talaga ng demonyo niyan. That you have to prove yourself. Hindi, kailangan, gilasan mo pa Kailangan talagang ma-achieve mo yung highest achievement dito sa mundo para ma-gain mo yung popularity, ma-gain mo yung respect ng mga tao. Di bali na isakripisyo mo na lahat ng bagay. Basta magkaroon ka ng magandang tayo sa buhay para hindi ka maliitin ng mga taong yan. Saka ka na lang magsimba kapag successful ka na. Don't believe those suggestions that you have to rebel. Kapatid, effective yan.
Magrebelde ka, kita mo, papansinin ka niyan. Kita mo ako, pinansin ako. Nung nagrebelde ako, tinapon ako sa langit. Pinansin ako. You don't need to rebel. You don't need to believe that suggestion. Ang tagal-tagal ko ng Christian. Lumalakad ako ng tama. Isang pagkakamali ko lang, hinusgahan nila ako lahat. Sige. Yung mga sige na yan, yung delikado. Sige. Tingnan natin. Itong gusto nyo? Kapag wala ako dyan, tingnan natin kung tatakbo pa yan. Do not believe those suggestions. That you have to be angry. Si Jesus nga nanggalit, ikaw pa ba? Magalit ka! Mali naman talaga yun. Magalit ka. Most of the time, but sana kung sa Jesus tayo. Si Jesus kahit magalit, composed. Tayo, pag nagalit tayo, lumalabas yung pagkademonyo natin. Sabi, be angry and do not sin. But sana kung ganun tayo. Tayo, pag nagalit tayo, ay, nako po. Kahit di ka nagmumura, mapapamura ka. Tama? Kahit hindi ka nag-curse, mapapakurse ka. Pag nagalit tayo, ito pa worst. Nakagagawa tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin nung kalmado na tayo. Kaya bago ka magalit, sabi nga, di ba, suggestion nila, isulat mo na lang yung mga galit mo, yung mga gusto mong gawin, mga gusto mong sabihin. Sulat mo. Then after mga ilang oras, pag kalmado ka na, basahin mo ulit. Then decide if you really gusto mong bitawan. Do not believe his suggestion that you have to self-pity. Wawa ka naman. Wawa ka naman. Kita mo yung mga kasabay mo, andun na. Ikaw, andyan pa rin. Ikaw kasi tanga ka eh. Bob ka kasi. No. Don't believe that suggestion. Know your worth. Know who you are in the eyes of our God. No disabled soul. In the eyes of our God, lahat po tayo binayaran ni Jesus. Walang mayaman, walang mahirap, walang sikat, walang hindi sikat, walang pogi, walang hindi pogi. And last, don't believe the suggestion that you have to be emotional. It's okay to be emotional sometimes. Sa tamang paraan. Pero yung all of the time you are emotional, kawawa naman yung ibon. Sabi sa 1 Peter 5:8, be alert and sober mind. Ano ibig sabihin ng alert? Alerto. Alam niyo yung sober. Anong kabaliktaran ng sober? Ang kabaliktaran ng sober ay lasing. Drunk. Pag ikaw ay lasing, talaga naman lahat magagawa mo. Tama? Pag lasing ka, dati kang introvert, nagiging extrovert ka. Di ba? Pag lasing, lumalabas talaga yung ano mo. Yung isang taon mong inipon sa loob mo, talaga naman, pag lasing ka, lalabas lahat. Pag lasing ka, napanood ko sa news kagabi, sumakay sa van nila, van na papuntang Surigao. Ewan ko, napanood nyo yun ha. Passenger van hanggang Surigao. Pagdating doon sa Surigao, wala na lahat ng pasahero, isang babae na lang natira. Yung driver at pahinante, matituro naman daw silang tao. Kasi siguro nakita, nag-iisa na lang yung babae doon. Huminto sa 7-Eleven, bumili ng alak, nag-inom yung dalawa. Ni-rape. Iniwan kung saan. Buti hindi pinatay. O yun, nahuli yung dalawa. Iyak nang iyak. Mababait po kaming tao. Be sober mind. Ano ibig sabihin sober mind? Tulad neto ngayon, normal yung isip. Amen po ba? Normal ang takbo ng pag-iisip, hindi emotional, hindi mataas yung hindi mataas yung emosyon, hindi mababa yung emosyon, sakto lang, saktong tamang pag-iisip. Kailangan ganyan daw po tayo, sober mind. Why? Because your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. At sino ang mga unang-unang lalapain?
Ito yung mga hindi sober mind. Because if you are not sober mind, hindi ko yung medyo maano yung pag-iisip mo, napakadaling masila. Always remember, church, we are not fighting against human flesh. Oo, minsan totoong kaaway natin tao. Yung mga laban nila, mga tao. But always know this. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood, enemies. Ang totoong kalaban daw natin, evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Ito ang totoong kalaban natin. Oo, yung kalaban mo, yung kaaway mo, yung best friend mo, yung asawa mo, yung kaaway mo talagang tao. Oo, mga tao yan. Nanay mo, anak mo, kung sino man ang mga gumugulo sa isip mo, yes, tao yan. Pero there is evil forces behind that. That is why we need to put on every piece of God's armor. So you will be able to resist the enemy in the time of evil. Church, hey, listen! Kaya hindi natin nare-resist yung enemy. Why? Hindi raw natin sinusuot yung God's armor. Kaya napakadaling mag-penetrate yung atake ng demonyo sa mga buhay natin. Lahat naman tayo nakakita na ng battle ng mga medieval era, tama? Hindi pa barilan yun eh. Talaga namang espadahan, panaan, spear. That's why every time before silang magpunta sa battlefield, ano ginagawa lang unang-una? Nagsusuit up muna. Kaya naman, kita mo then after the battle, you will still be standing firm. Church, sometimes, pagtapos ng battle, wala na, lupay-pay na tayo. Why? Nakalimutan mong isuot yung armor mo. Tingnan natin kung ano itong mga armor na to. Stand your ground. First, putting on belt of truth and the body armor of God's righteousness. Church, belt of truth. Sintron ng katotohanan. Why? Because the enemy may tell you lies. Alam niyo na yung mga kasinungalingan na yan. But if you know the truth will set you free. The body armor of God's righteousness or the breastplate of righteousness. The enemy will always attack you sa iyong righteousness. Kaya sinabi, there is now no condemnation in Christ. But the enemy, itong unang-una, kaya ngayon pangalawa katotohanan, then your righteousness. Always remind yourself of the gift of righteousness that you have received through Christ Jesus. We have been made righteous not because of what we have done. We have been made righteous because of Jesus and Jesus alone. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Kailangan, anytime, any given season, we are ready to share the good news, the gospel of God. Any season daw, para prepared tayo. In addition to all of this, hold up the shield of faith. Ito, gusto ko yung maintindihan nyo mabuti. To stop the fiery arrows of the devil. Kung nakanood na tayo ng mga laban ng mga sinaunang panahon, sino po ang mga namamana? Sila yung mga nasa defense. Amen to ba? Why? Because yung mga nasa offense, nasa open field. That's why you need to put up your shield of faith. Because habang tayo'y nasa offense, hey, gusto ko maintindihan mo to. Hindi tayo ang inaatake, bagkus tayo ang umaatake. Tayo ang nandoon sa offensive side. Sabi ni Jesus Christ, and the gates of hell will not prevail unto us. Hindi mananaig. Yung mga nasa gate, mga nasa wall, sila yung mga nag-shoot ng arrows, tama? Shield of faith.
Ito yung mga negative thoughts na binabato ng demonyo sa'yo. Malayo pa lang, wala ka pang ginagawa, nalagyan na ng negatibo ang isip mo. Ano raw kailangan? Faith. Put up your faith in your situation. Pasukan na naman. Enrollment na naman. Wala ka na naman pang-tuition. Faith. My God will provide. You said in your word, Lord, that you will supply all of my needs according to your riches and glory. In Jesus' name, God. Faith. May sakit na naman. Magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, ikaw. Faith. Sabihin ng demonyo, wala. Hanggang dyan ka na lang. Faith. By the stripes of the Lord Jesus, I am healed. Lord God, you died on the cross to give healing to my body. Sabi yan sa Isaiah 53 verse 5. Sa lahat ng atake na nilalagay sa isip mo, put up the shield of faith. Next, put on salvation as your helmet. Pag wala kang helmet, nako po, pag tinamaan ka ng pana, patay ka agad. Kita mo yun? Tak. Pero if you have the helmet of salvation intact, kahit na anong tira ng kalaban sa'yo, you know that you are saved. Ito yung maganda ron. Whatever happens, God, all that matter is, I am saved. And take the sword of the Spirit. Listen, church, which is the Word of God. Of all of those armor of God, puro pang depensa yon. Amen po ba? The only weapon na binigay sa atin is the sword of the Spirit, which is the Hallelujah. Our weapon is the written Word of God. O sige na, kompleto ka na ng faith, kompleto ka na ng helmet, kompleto ka ng belt, kompleto ka ng breastplate of righteousness. Sumugod ka, hindi ka nga tinatablan, pero wala ka naman pang atake. Kaya nangyayari sa'yo, puro ka dodge. Church, this is a battle, and we are on offense. We need to take up the weapon, and our weapon is the written Word of God. Remember those two verses na pinakita ko sa inyo kanina, kung saan tinira ni Satanas si Jesus sa pamamagitan ng status niya? Alam niyo kung ano mga pangsagot ni Jesus Christ doon? Word of God! Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God." Saan niya kinuha yun? Deuteronomy 8 verse 3. Si Jesus nga, Jesus na yun nag-aaral pa ng Word of God. Yung doon sa isa, nung sinabi ng devil, if you are the Son of God, magpatahulog ka. Anong sabi ni Jesus? Verse 7, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Saan niya kinuha? Deuteronomy 6:16. Jesus knows well that the weapon is the Word of God. Now, how are you responding? How are you attacking? Wala kang alam ng Word of God. Hindi po pwedeng wala kang alam ng Word of God. Kasi lagi ko nga po sinasabi, kompletong-kompleto ang Bible. Every area of our life, meron pong equivalent na Word of God yan. There is a specific weapon for a specific na area, the problem. Amen ba? That's why we need to know the Word first. Church, hey! We need to know the Word. Huwag niyo pong aksayahin yung linggo-linggo na pag-a-attend natin dito sa church nang wala tayong natututunang Word of God.
Ewan ko po sa atin, siguro talaga yung mga utak natin, mas matitindi pa sa computer no? Hindi, pag narinig ko yan, di ko na makakalimutan yan. Ako talaga, nahihiya't na-challenge nga kay Pastor Nicky kasi head pastor natin siya, nagsusulat palagi. Ako kasi sa phone pero nag-challenge ako isulat talaga kahit di ako magaling magsulat Why? Kasi ito ewan ko, real talkan lang tayo Hindi mo sinulat dito. Kahit sa phone, hindi mo sinave. O pag uwi mo sa bahay, anong i-meditate mo? Hindi, Pastor. Malakas yung Holy Spirit sa loob ko. Ipapaalala ng Banal na Espiritu yung mga... Okay. E di kung ganun nga, di praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung isinulat mo, ito, pakinggan mo at kung sinave mo, why? Because the attack of the enemy, pag nasa sitwasyon ka na, hindi ka na makakapag-isip. Pero pag nakasulat yan or nakasave yan, isang balik mo lang na ganun, mararamdaman mo ulit yung anointing. And the Spirit, ito na yun, the Spirit will remind. Why? The Logos will remain Logos until it become Rema. So we need to meditate the Word. So after knowing the Word, we need to meditate the Word. Hey, again, ano raw yung Word of God? Sword of the Spirit. Eto real talk lang. Pag ikaw'y binigyan ng isang espada ngayon, samurai, tanong, magaling ka na bang mag-samurai? Samurai ka na ba agad nun pag may espada ka, may katana ka? Baka kahit na sino po rin sila yung nakapanood, favorite kong pelikula yung The Mask of Zorro noong 1990, si Antonio Banderas, kung napanood niyo po yun. Diba? Tanda na tayo After i-train, nung original na Zorro, yung batang Zorro na lumaki, tinrain niya Nung nagyabang na itong yung batang Zorro, magaling na ro siya, ready na. Nilabasan lang po siya ng kutsara. Kutsara, laban sa espada. Hindi siya nanalo sa kutsara. Ang gusto ko po sabihin sa inyo dito, yes, the word is the sword of the Spirit, but if you do not know how to wield it, baliwala pa rin. Tama? That's why we need to meditate the word. Why? You will never know power unless you meditate it. You will never know the revelation unless you meditate it. Hindi, Pastor. Revelation na nga yung sinabi niyo, Pastor Revelation kanino? Sa amin. Revelation namin yon. Kailangan maging first-hand revelation nyo din yun. Huwag tayo mag-settle sa second-hand revelation lang na nakukuha nyo sa aming mga pastor, sa mga di okay na to, wagas yung sinabi ni Pastor. Maniwala ka, sinulat mo yan, mineditate mo, baka mas wagas pa yung revelation na binigay ng God sa'yo. Kasi mas pasok sa sitwasyon mo. Next, after meditation, we need to declare the word. Kung na-meditate mo na, alam mo na yung rema, now you need to start declaring it into your situation, declare it to your family, declare it to your workplace, declare it. Because the word is a seed and it needs to be sown. Hallelujah. And we need to believe the word. So after you declare, we need to believe. And that's how we use the sword of the Spirit. Alam niyo bang napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos? Sabi sa Hebreo 4:12, ito yung main verse ng powerful scriptures, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng mga tao. Hallelujah! That's the Word of God. Trust that the Word of God is very powerful. Lalo kung nakatas, lalo kung nailabas mo yung revelation. Amen? It becomes super powerful.
The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. Church, sabi ko nga yung battle natin nasa spiritual realm. Ang panglaban natin, Word of God, spiritual realm. Hallelujah. May natututunan po tayo? Sino po rito yung lumalakas yung loob ngayon? Na yes, maraming battle, but now I know how to fight this battle. It is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Church, I really want to encourage everyone to really study the Word of God. Tuklasin po natin yung mga salita ng Diyos. Ako ang ginagawa ko po, sa isang notebook, sa bawat problema, may column. Sa bawat column, may Word of God. Katasin natin ng katasin. Iiwalay natin ng ihiwalay. Why? Para sa oras ng pangangailangan, meron kang dudukutin. Di, pastor. Google is the answer. I-Google mo lang yan eh. Word of God for anxiety. Philippians 4:6-7. Oh, di ba? Word of God for provision. Psalm 23:1. Sige, magamit mo yung, okay lang gamitin mo yung Google. Pero unless you meditate on it, wala pa rin. Tama mo ba? Malaman mo man lahat ng salita ng Diyos, kung hindi mo i-meditate, i-declare, at paniniwalaan, wala. And this is last verse na iiwanan ko po sa bawat isa before I go to the conclusion. And this verse, I really want everyone na gamitin natin, ito po yung siguro para sa akin, ito yung ultimate weapon. Alam niyo yung mga ultimate? Mga ultimate, mga powers. Di ba mga espada natin, nag-ultimate yan? This is our ultimate weapon. Sa lahat-lahat. Pwede mong gamitin sa lahat-lahat ng iyong problema. Pag nakalimutan mo na lahat ng mga ibang verse, ito lang, ultimate lang agad. Patay na yung kalaban. Amen? 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through Christ Jesus. Always in your situation, declare that. Thanks be to God, He gives me victory through Christ Jesus. Sa mabigat na problema mo, thanks be to God, He gives me victory through Christ Jesus. Sa imposibleng pinagdadaanan mo, thanks be to God, He gives me victory through Christ Jesus. Believe on it, declare it, meditate it, know it. That's very true and very alive, very powerful. Conclusion. I hope and I pray na talagang lumabas po tayo rito na mga victorious Christians. First, blessed are those who are aware that they are engaged in a spiritual battle. Pinagpala yung mga tao, mga Kristiyano, na alam nilang nasa battle sila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka maiisahan ng kalaban. Tama? The enemy will never outwit you because you know. Next, we should test every spirit. Church, alam mo, ito nakakatuwa. Kita mo kung gaano kabilis pwedeng mag-switch ang spirit. One moment, sabi ni Jesus, disciples, who do you say I am? Ano sabi ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because this has not been revealed to you by flesh and blood, but by my Father who is in heaven. 3 seconds later. Ganun lang po kadali. Sabi ni Jesus, pupunta ako sa Jerusalem at ako'y papatayin nila. Sabi ni Peter, hindi ako papayag, Jesus, under my dead body. Ano sabi ni Jesus?
Get behind me, Satan. On one moment, anointed, on one moment, hindi ko sabihin na inalihan siya ng demonyo, but the suggestions. He took the suggestion, lumabas sa bibig. No, Jesus, hindi ko alaw yan. Under my... May we always be sensitive sa movement ng Holy Spirit sa bawat isa, sa family natin, anything that we do in our businesses, in our transactions, sa church, on how we deal with people, on how we minister, on how we counsel, whatever. And last, ito pakinggan mabuti, last na to. If the power comes from the Holy Spirit, then why are you not living by the Spirit? The power comes from the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, wait until you receive the power. The promised Holy Spirit. Now, if the power andun sa banal na Espiritu, isa kang Kristiyanong may banal na Espiritu, then why are you not living by the Spirit? Woo! I know and believe sa simpleng tanong na yan, it will give us encouragement to now live by the Spirit. And sabi ni Jesus, those things that I have done, you can do also. And greater are the things that you can do. Because I am going to the Father in heaven. Hallelujah. Let's bow our head. Father God in heaven, Lord, we thank you. We thank you for these words. Thank you, O God, for giving us the promised Holy Spirit through Jesus Christ. Maraming salamat, Banal na Espiritu, for residing in us. God, right now, I pray and I declare under the sound of my voice, ng bawat isa, Panginoon, ay mabuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. May we become, Lord, magkaroon kami ng passion, O God, to know your word, because your word is our weapon. May everyone, O God, have the desire to meditate, to declare, and to believe every word, O Lord, na binigay niyo po sa amin. And I declare victory, victory, and victory sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. To you be the praise and glory. In Jesus' mighty name, and everyone say, Amen. To God be the glory po.